So, magandang araw para sa ating lahat. Ang presentasyon na ito ay patungkol sa discussion ng Module 4 para sa midterm period. So, ang nilalaman ng Module 4 ay mga gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino. Kasama na rito ang mga salik na nakakaapekto sa gawing pangkomunikasyon. So, pag sinabi natin gawing pangkomunikasyon, pwede itong chismisan, pwede utusan, pagbabahay-bahay o pulong bayan. So, mga gawing pangkomunikasyon ng mga Pilipino, ibig sabihin, tayong mga Pilipino kasi mahilig tayong makipag-usap sa ibang tao. So, meron tayong iba't ibang paraan kung paano tayo nakikipag-usap sa kanila at meron din tayong iba't ibang paraan kung paano tayo naghahatid or nagbibigay ng impormasyon at pagpapalab din ng impormasyon. So, sa gawing pangkomunikasyon, marami itong uri. Una is yung tinatawag nating chismisan. So, yung chismis kasi na natatawag is tinutukoy bilang pinag-uusapan at sinusuri ang isang tao kapag hindi sila naroroon. So, kapag nakakakita po tayo ng chismisan, hindi naman yung pag-uusap nila ay lantaran. So, karamihan dito is nag-uusap sila behind the back ng tao. Ibig sabihin, pinag-uusapan nila yung tao na hindi present doon or wala siya doon. Yun yung chismisan na literal na alam natin. Ngunit, maaari namang gamitin ang chismis upang malaman ang tungkol sa mga alituntunin ng pag-uugali sa mga grupo ng panlipunan at maging mas malapit sa bawat isa. Hindi lang negatibo ang epekto ng chismisan sa atin, meron din itong positibo kung saan nagiging mas malapit tayo sa bawat isa. Yun nga lang, yung tema or yung nilalaman ng pakikipag-usap minsan ay hindi maganda. Kaya nagiging negatibo ito sa ibang tao. So, gaya ng lahat ng bansa, mahiling magchismisan ng mga Pilipino, given na po yan. Ngunit may mas negatibo na konotasyon ng salitang chismis kumpara sa Ingles na katumbas nito ay gossip. So, ang gossiper ay tumutukoy lamang sa tao na mahilig makipagkwentuhan o magkalat ng sekreto ng iba. Yan yung gossiper sa Ingles na tinatawag. Pero sa Pilipino kasi, ang term natin dito ay chismosa, kung kaya't ito ay kilala bilang sinungaling at mapag-imbento ng kwento. So, kung titignan natin, may kaibahan yung dalawa. Pag sinabi natin gossiper, tinutukoy nito yung mga tao na mahilig makipagkwentuhan at ang sinasabi lang nila is yung sekreto ng iba. Samantalang sa mga Pilipino, kapag sinabi natin chismosa or chismoso, ito ay kilala bilang sinungaling at mapag-imbento ng mga kwento na totoo nga naman, na nangyayari talaga sa lipunang ating ginagalawan. So, karaniwang nilalayuan o iniiwasan ang mga chismosa or chismoso, pero marami rin ang mahiling makipagkwentuhan sa kanila. Yes, correct. Ikaw ba naman? So, kapag pag-uusapan ka rin sa likuran mo, malamang lalayuan mo yung taong yun. Hindi ka didikit sa taong yun kasi alam mo sinisiraan ka sa ibang tao. Pero, hindi lang naman sila nilalayuan, kundi meron pa rin namang mahiling makipagkwentuhan sa kanila. Para saan? Para makakuha sila ng impormasyon. Mali man ito or tama. Yun naman yung mga nakikitang dahilan kung bakit sila nakikipagkwentuhan pa rin despite the fact na sila ay chinichismis na or ikinikwento sa iba. Next, ang mga chismis ay kadalasang ginagamit para makasakit at makapanira ng reputasyon ng ibang tao. So, yan po yung negative na effect ng sa tao kung siya pinag-usapan. Pwedeng masira yung reputasyon nito kasi hindi naman nila alam kung totoo yung sinabi o nag-iimbento lang ba yung nagkwento. So, kaya naman, maaari nating husgahan ang kanilang katauhan kung alam natin na totoo yung ikinakalat patungkol sa kanila. Pero kapag ito ay nagsalin-salin na, nagsimula na or nanggaling na sa ikalawang bibig, ibig sabihin, malaki ang tsansa na nadagdagan na yung kwento, hindi lang nadagdagan, pwede ring nabawasan. So, kapag yung impormasyon ay nalaman mo sa pinaka-source or pinakaunang tao na nagsabi, pwedeng mapaniwalaan pa po natin.
Pero kapag ka nanggaling na siya sa ikalawa, ikatlong bibig, magdalawang isip na po kung maniniwala ka pa or hindi. Kasi maaari din itong magdulot ng kamalian at kasalanan. So, kasalanan kasi nagsasabi tayo ng ibang impormasyon tungkol doon sa isang tao na hindi naman talaga totoo. So, kamalian, mali, kasi mali na pinag-uusapan ang buhay ng isang tao na kahit alam naman natin ito'y mali, talagang sa mga Pilipino is kasama na ata ito sa kultura nila, yung pag-usapan ng ibang tao. Okay, so next po doon sa mga gawing pangkomunikasyon, number 2 is yung tinatawag nating talakayan. Ito ay isang karaniwang gawain sa loob ng klase sa pamamagitan ng pagtatalakayan. Nahahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita, pagpapaliwanag at pangangatwiran. So, pag sinabi nating talakayan, ito yung ginagawa or nagaganap sa loob ng isang silid-aralan, sa loob ng paaralan, or sa isang formal na pakikipag-usap. Talakayan kasi, ibig sabihin, may sinasabi kang impormasyon at may nakikinig sa'yo. Walang talakayan na mag-isa lang. Parang ganito sa ginagawa namin. Oo, mag-isa na talakayan ito, pero nagiging talakayan siya kasi napapanood ninyo pagkatapos namin gawin. Ibig sabihin, meron pa rin nakaka-receive ng information na isinasabi or lumalabas sa mga videos na nangyayari kasi nga online class po tayo, di ba? So yung talakayan sa dating klase is hindi na ganun. Hindi na ganun katulad ng dati na may face-to-face pang natatawag. Dito kasi sa online, ang nagiging medium na lang sa paghahatid ng impormasyon is yung tinatawag nating media at katulong nito yung internet. Pero, magagawa pa rin nating makipagtalakayan dahil meron pa rin namang interaction na nagaganap. So, merong dalawang uri ng pagtatalakayan. Una is yung informal na talakayan. Ito ay malayang pagpapalitan ng puro-puro hinggil sa isang paksa at walang formal na mga hakbang na sinusunod. Ito ay binubuo ng 5 hanggang 10 katao. So, yung formal na talakayan, ito yung pag-uusap ng isang grupo. Isang grupo na walang tiyak na layunin yung kanilang pag-uusap. Halimbawa, grupo ng mga magbabarkada. So, kapag nagsama-sama yung mga yan, meron silang pinag-uusapan, pero yung pag-uusap nila is malaya. Ibig sabihin, wala silang agenda or wala silang pinag-uusapan na iisang idea lang ang dapat na kalabasan. Ibig sabihin, kung ano yung gusto nilang pag-usapan, yun yung lumalabas sa kanilang bibig. Kung mag-change man ng topic or mag-iiba ng paksa yung pag-uusap nila, maaari kasi ito ay nasa informal na talakayan. So, unlike dito sa pangalawang uri na formal na talakayan, ito ay nakabatay sa tiyak ng mga hakbang, may tiyak na mga taong namamahala at namumuno ng mga talakay. So, ibig sabihin, ang isang halimbawa nito is yung tinatawag nating meeting. So, kapag nagsiset po tayo ng meeting, meron tayong mga hakbang na ginagawa. Hindi pwedeng basta pumasok ka na lang doon sa room is makikinig ka lang. Hindi ganun yun. So, meron tayong agenda or may tiyak, merong namamahala doon sa talakayan. Ibig sabihin, may mga nakaatas sa isang meeting kung ano-ano ang kanilang gagawin. Hindi, sabi ko nga kanina, hindi po pwedeng basta pumasok ka na lang doon and then nakinig ka. Hindi po. Dapat meron kang ambag doon sa talakayan na nagaganap. For example, kung wala mang idea or wala mang nakatoka na gagawin mo, ibig sabihin, magsulat lang. Mag-take down notes kung ano yung mga nalaman. So, para at the end ng talakayan, nagiging formal pa rin ito kasi sinusunod yung hakbang and then meron tayong nakikita na information, dissemination na nagaganap. So, tandaan din po na sa formal na talakayan,
ito ay binubuo lang din ng ilang katao or kung sino-sino yung mga katao na anong tawag nito, kung sino-sino yung mga tao na involved doon sa meeting. Sa informal na talakayan kasi, oo, grupo ito ng mga tao na nag-uusap-usap. So, halimbawa, magbabarkada sila. Kung may darating, pwedeng sumingit sa usapan or pwedeng sumama doon sa talakayan. Pero kapag formal na talakayan kasi, hindi po pwede. So, kailan tayo nakakita ng nagmi-meeting na late na, tapos pumasok pa, tapos gumawa pa ng eksena? Di ba wala? So, kapag na-late na tayo sa meeting, may tendency na hindi ka napapasok kasi formal na talakayan yung nangyayari. So, ang gagawin mo na lang, mag-cope up pagkatapos nilang mag-meeting and then tanungin kung ano yung mga napag-usapan. So, yun yung pagkakaiba ng dalawang uri ng talakayan. Okay, next po, number 3 is yung umpukan. Sinabi nating umpukan, hindi yan yung literal umpukan na nasusuntukan or ang tawag nito, yung literal na may sakitan na nagaganap. Hindi po. Pag sinabi nating umpukan, ito ay ang paggawa ng tao ng isang maliit na grupo o pangkat or pagtitipon ng mga tao para sa isang okasyon o pangyayari o sa kadahilanan. So, pag sinabi nating umpukan, ito yung pagsasama-sama ng per group. Ibig sabihin, grupo ng kababaihan, grupo ng kalalakihan, grupo ng mga elementarya, grupo ng mga sekundarya. Pwede rin grupo ng mga guro, grupo ng mga iba't ibang propesyon. So, yun yung sinasabi nating umpukan. Ginagamit din ng umpukan para ilarawan ang kakapalan o karamihan ng tao sa isang grupo. So, pag sinabi nating grupo, hindi lang siya isa. Kaya nga grupo. Ibig sabihin, marami sila doon sa grupong yun. So, hindi natatawag na grupo pag iisa or dalawa lang kayo. Team ang tawag doon. Next is, may mga umpukan na informal ang talakayan kung saan ang mga tao ay nagpapalitan ng kuro-kuro o opinyon tungkol sa isang bagay o paksa. So, katulad ng sa talakayan, ganun din sa may umpukan. Group sila na nag-uusap-usap na merong agenda. Ibig sabihin, meron silang tiyak na impormasyon na kailangang sabihin. At depende na lang kung ano yung impormasyon na pag-uusapan nila. So, iba't iba kasi, hindi ibig sabihin na pag sinabi nating umpukan, is pinag-uusapan nila yung ganitong bagay. Hindi po. So, sa umpukan ng mga babae at umpukan ng mga lalaki, iba't iba yung pag-uusap nila or iba't iba yung mga impormasyon na maririnig natin doon. Halimbawa, sa grupo ng mga kababaihan, ano ba yung mga madalas na pinag-uusapan nila? Diba? Minsan, kung sa ngayon yung mga umpukan ng mga kababaihan ngayon, yung mga millennials na natatawag, kapag ka nag-uusap-usap na yung mga yan, ang madalas na pinag-uusapan nila is tungkol sa social media. Grupo ng mga kababaihan yun. So, yun yung mga madalas nilang pag-usapan, hindi lang sa social media, kasama na dyan ang K-drama, na talamak naman talaga ngayon. Ganun din naman sa grupo ng mga kalalakihan, hindi mo maaantay na mag-usap-usap ang mga yan ng tungkol sa mga social medias nila. Karaniwan na mga pinag-uusapan nila is yung mga online games. Halimbawa, Mobile Legends o ganyan. Yan yung mga pinag-uusapan nila. So, makikita natin yung kaibahan ng paksa kung ano-ano yung mga umpukan na kung saan sila kabilang. So, ganun din, umpukan ng mga elementarya. Iba yung pag-uusap nila kapag kaumpukan na rin ng sekundarya. Ganun din sa mga umpukan ng mga profesional. Iba yung pag-uusap ng mga pangkat ng guro, iba yung pag-uusap ng pangkat ng mga doktor, iba yung pag-uusap ng pangkat ng mga pulis. So, may mga iba't ibang terminologies sila na pwedeng hindi maintindihan ng isang grupo. So, next, isa pang halimbawa ng umpukan ay ang pakikipagtalo o debate. So, maaaring casual ang usapan lamang o maaari rin namang formal ang pakikipagtalo. So,
debate, isang pinaka-the best na example is yung pakikipagtalo or debate sa tinatawag nating umpukan. Pag sinabi kasi nating umpukan, hindi lang siya merely or hindi lang siya simpleng pakikipag-usap. Ibig sabihin, pakikipag-usap siya na meron kang pinaglalaban. Katulad nga ng debate, kailangang i-defend mo yung kampo mo para manalo kayo. Kailangang panindigan yung katwiran kung disagree ka ba or agree. So, kailangan nating i-defend para masabi na yung impormasyon na sinasabi ay totoo. So, dito makikita natin ang mga tao ay may kanya-kanyang katwiran batay sa kanilang mga opinion. So, siguro naman nakapag-try na po kayong makipag-debate or makipagtalo sa klase hindi po sa labas ng paaralan. So, pag sa labas kasi ng paaralan, may tendency na mag-aaway lang yan. Away lang yung ending niya. Pero kapag sa loob ng klase kasi, kailangan may manalong pangkat kung saan na-defend nila yung kanilang stand or ideas doon sa paksa. Okay, next po is yung tinatawag nating pagbabahay-bahay. So, pagbabahay-bahay, hindi yan yung pagbabahay-bahay na bahay-bahayan, hindi. Iba yung laro ng pagbabahay-bahay doon sa gawing pangkomunikasyon na pagbabahay-bahay. So, ito ay isang gawain na nagpupunta sa iba't ibang lugar at tirahan upang magsiyasat ng mga bagay-bagay na maaaring makakuha ng impormasyon. So, yung pagbabahay-bahay na tinatawag is yung pagkuha ng impormasyon sa loob ng isang tahanan ng isang tao. So, halimbawa ng pagbabahay-bahay ay ang background investigation ng tao na nais bumili ng kotse o mag-loan ng malaking halaga. For example, ngayon, kailangan natin ng gadget, kailangan mo ng cellphone, kailangan mo ng laptop. Kaso, hindi kayang bilhin ni mami, hindi kayang i-provide ni nanay, ni tatay, kasi nga, kulang sa budget, ganyan. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa mga nagtitinda, sa mga malls, and then maghahanap tayo ng tinatawag nating home credit. Yung home credit, yung home credit, yung hulugan po. So, isang halimbawa yon ng pagbabahay-bahay kasi before natin makuha yung isang product, i-investigate ka pa nila kung qualified ba or kaya mong bayaran yung kinuha mong product. Another example is yung census. So may census ngayon, 2020. Kung may mga nag-census na sa bahay ninyo, isang halimbawa ulit yun ng pagbabahay-bahay kung saan kinukuha nila yung mga certain information ng mga taong nakatira doon sa bahay na yon. Next, another example is yung pangangaroling din. Yung pangangaroling is in a way kasi ng pagkanta. Pero, after ng pagkanta, may komunikasyong nagaganap doon kasi minsan tinatanong natin kung saan gagamitin, kung para saan yung pangangaroling. Pero kapag sa mga bata kasi, once na nabigyan na ng pera, is umaalis na agad. Pero meron naman yung mga organization na nangangaroling na nagtatagal sa isang bahay, mas lalo na kung yung may-ari ng bahay is mausisa. Ibig sabihin, nagtatanong muna bago magbigay. Next, another example pa is yung kapag ka-election, yung tinatawag nating anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Sa election po is yung tinatawag nating house-to-house campaign. So, sa house-to-house campaign, palagi po yung ginagawa kapag malapit na or nalalapit na yung election, kung saan yung mga tumatakbo sa isang posisyon is pumupunta sa mga kabahayan para hikayatin na siya ay iboto or makuha nila yung kanilang mga boto. Pero minsan, hindi lang impormasyon ang binibigay nila, kundi alam nyo na nagbibigay din ng mga sabihin na natin ang tawag nito, parang in a way siya ng sukol na hindi naman ibig sabihin na kapag tinanggap natin ay
may tendency na ibo-vote mo talaga siya. Hindi po. Minsan tayong mga Pilipino, sige, kuha lang ng kuha, tanggap lang ng tanggap. Pero at the end of the day, hindi naman nila sure kung makukuha talaga nila yung boto nito kahit binigyan niya pa ito ng pera. So, pwedeng example yun ng pagbabahay-bahay. Next na pagbabahay-bahay pa, sa linya nyo naman bilang kriminolohiya is yung tinatawag po natin Oplan-Tokhang. So, sa Oplan-Tokhang po kasi, another example din yun ng pagbabahay-bahay. Yun nga lang, medyo risky. Kasi, kapag nabalitaan natin kasi na may Oplan-Tokhang ganyan, parang ang sisti kasi, may naganap na ganito, pwedeng may patayang magaganap, kasi yun naman yung mga napapanood sa TV. Pero pag sinabi kasing Oplan-Tokhang, yung simpleng pagkatok sa isang bahay ng suspect pa lang naman na gumagamit ng drugs, hindi pa naman napatunayan. Pero minsan kasi yung mga na-Oplan-Tokhang, parang guilty agad, kaya nagkakaroon ng barilan doon sa certain area kung saan pwedeng madamay pa yung mga kapitbahay. Pero yung Oplan-Tokhang kasi, naging negative lang yung pagtingin natin doon dahil may mga nadadamay na civilian or nanlalaban yung mga suspect. Pero hindi yun yung tamang paniwalaan dapat doon, kasi wala namang masasaktan sana sa Oplan-Tokhang kung hindi naman manlalaban yung mga binibisita sa bahay, kasi bisita pa lang naman yun. Parang ang nangyayari is assessment pa lang. Tinatanong kung talagang gumagamit ba siya ng droga or ipinagbabawal na gamot, kung gumagamit ba siya or hindi. So, kapag nauna yung takot nila, ganun, pwedeng manlaban. Kaya yan, nagkakapalitan ng putok ng baril na kung saan pwedeng madamay yung mga kapitbahay nung suspect na tinitignan. Okay, next po is yung pulong bayan. So, ito ay pagpupulong ng mga taong naninirahan sa isang bayan upang pag-usapan ang mga suliranin, hakbang at maging ang mga inaasahang pagbabago. So, pulong bayan, ang example niyan is yung meeting de avance. Patawag ng meeting si kapitan ganito, kailan, kung ano ang gagawin sa fiesta, kung ano ang gagawin sa certain na programa, for example, feeding program. So, pulong bayan po ang tawag dyan. Ang kadalasan na topic or paksa nila dyan is kung paano isasaayos yung mga activity sa isang barangay. So, ito ay pamamaraan ng mga Pilipino upang mapag-usapan ng maayos ang mga bagay-bagay. Dito maaaring sabihin ng mga kalahok ang kanilang saloobin. Lahat ay binibigyan ng pagkakataong makapagsalita. Ito ay pangkomunikasyon ng pamamaraan ng mga Pilipino. So, sa pulong bayan po, lahat ng representative ng per barangay is may karapatang magsabi ng kanilang saloobin. Hindi ibig sabihin na pulong bayan is lahat na kayo pupunta doon. Ibig sabihin, meron tayong representative lang per barangay para makipag-communicate doon sa kapitan or doon sa pinaka-head ng gagawing programa, and then yung representative ninyo is i-relay na lang sa inyo. Hindi pwedeng lahat kayo is sumugod doon. For example, ang pinaka-usapin ngayon tungkol sa pulong bayan is yung pagre-release ng SAF. Diba? Yan na lang yung inaantay natin. Kailan i-release yung SAF, kung mabibigyan ba kami. Kaya minsan nagkakaroon ng wrong information dyan, hindi na-disseminate ng maayos. Yung mga beneficiaries noon is nagpupuntahan agad doon sa barangay hall na hindi naman dapat. So, sa pulong bayan din, dapat sinisigurado nung nagsasagawa ng meeting na nai-relay ng maayos yung mga information. Hindi yung nalalaman nila sa ibang tao, yung tinatawag nating fake news. Kasi, hindi pwedeng sumugot tayo lahat doon. Sabi ko nga kanina, kailangan meron pong representative. Hindi pwedeng lahat kayo is pupunta unless pinatawag kayo na kayo ay pumunta doon. So, yun yung tinatawag nating pulong bayan. So,
Yun yung 5 example ng gawing pang-komunikasyon ng mga Pilipino. So, meron tayong chismisan. First, next is yung talakayan. Next, followed by umpukan. And then, pagbabahay-bahay. And then, last nga is yung tinatawag nating pulong bayan. Next topic natin is komunikasyong di-verbal. So, komunikasyong di-verbal, non-verbal communication, hindi kinakailangan ng wika or ng salita para makipag-communicate sa sinasabi nating komunikasyong di-verbal. Ito ay isang karaniwan at lahat ng uri o kapamaraanan ay ginagamit. So, upang ipahayag ang mensahe nang hindi ginagamitan ng salita, ito ay ginagamitan natin ng kilos o galaw ng katawan. So, sa mga taong hindi nakakapagsalita or yung pipi at pingi na sinasabi natin, ito yung ginagamit nilang komunikasyon para sila ay makipag halubilo sa ibang tao or makapaghatid ng impormasyon. Gumagamit sila ng kilos or galaw ng katawan. Kahit din naman yung mga normal na tao, tayong mga may kakayahang makapagsalita, ginagamit pa rin natin kadalasan ang komunikasyong di-verbal kapag kunyari, ayaw mong makipag-usap dun sa isang tao. Yan ang kadalasang ginagamit natin, komunikasyong di-verbal. So, 93% ng mensaheng ipinahahatid ng tao sa kanyang kapwa ay di-verbal na komunikasyon. So, imagine po, 93%. So, yung 7% dyan, ang ginagamit mo is komunikasyong verbal. Yung 7% niyan is ginagamitan mo ng wika. Pero, doon, out of 100%, 93% ang ginagamit ng isang tao sa pakikipagkomunikasyon ng di-verbal. Bakit? So, sabi ko nga kanina, yung example natin, kapag kagalit tayo doon sa isang tao, hindi, parang, hindi naman required na hindi mo siya kausapin, pero meron ka lang feeling na ayaw mo siyang kausapin. So, para makapag-relay ka ng information sa kanya, para masabi mo kung ano yung gusto mong sabihin, gumagamit po tayo ng komunikasyong di-verbal na tinatawag, kung saan nakukonvey din yung message or nakukuha nila yung mensahe na nais nating sabihin. Ang di-verbal na komunikasyon ay isang detalyado at lihim na kodigo na hindi nakasulat ngunit nauunawahan ng lahat. So, sabi ko nga po sa inyo, hindi lang po mga pipi at bingi ang nakakaunawa sa komunikasyong di-verbal. Kadalasan kasi ang gumagamit ng mga yan is yung mga tao pa na gumagamit ng salita kapag sila ay nakikipag-komunikasyon. So, meron tayong iba't ibang anyo ng komunikasyon under ng non-verbal communication. So, number 1 is kinesics. Ito ay pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan. May kahulugan ng paggalaw na iba't ibang bahagi ng ating katawan. So, hindi man tayo nagsasalita, ngunit sa pamamagitan ng ating kilos ay naipapahiwatig naman natin ang mensaheng gustong iparating sa iba. So, kapag sinabi natin kinesika, ito po yung pagkilos or galaw ng katawan. So, yung iba't ibang galaw ng isang tao is may ibig sabihin. Depende na lang kung paano ito naintindihan ng taong pinagsasabihan nito. For example, ang pag-angat ng balikat, parang ganito. Nangangahulugan na pwedeng may nagtanong sa'yo and then hindi mo alam yung sagot, tapos ayaw mo siyang sagutin ng pasalita, pwedeng itaas na lang natin yung balikat na nangangahulugan na hindi mo alam ang isasagot or hindi ka sigurado doon sa tinatanong niya. Next is yung pag-high or pag-wave ng kamay. So, yan ay nangangahulugan din ng pagpansin sa isang tao or pangangamusta. Next is, meron din tayong ginagamit na mga paraan sa daliri kung saan merong kaakibat itong letra, di ba? So, kadalasan ang gumagamit po niyan is yung mga tao na talagang hindi nakakapagsalita at nakakarinig. So, kapag makikita ninyo yung mga nasa telebisyon, particular na doon sa mga news, sa mga balita, meron doon sa side ng TV is makikita po natin na
may nagsisenyas doon. So, yun yung isang example ng kinesika na tinatawag. Although, tayong mga normal people is hindi natin maintindihan mismo talaga yung galaw ng kanilang mga kamay. Pero doon sa mga taong bihasa at nag-aral, naiintindihan nila kung ano yung ibig sabihin nun. Next is galaw ng katawan. Ito ay ginagamit sa di-verbal na komunikasyon. Pwede itong tinatawag nating ekspresyon ng mukha. Nagpapakita ng emosyon o nagpapahayag ng pagiging masaya kung siya ay nakangiti. So, malungkot kung umiiyak, nakasimangot kung galit o naiinis. So, tulala. Pwede rin yung tulala kung naguguluhan o nabigla at yung ultimong paglabas ng dila ay may mga kahulugang ipinapahayag. O, diba? So, kapag kang isang tao nakita mong nakangiti, masasabi nating masaya. Pero, hindi naman lahat ng ngiti is nagko-convey ng happy feelings na tinatawag, di ba? May mga taong mahilig or may mga tao talagang sadyang mapagkubli ng kanilang damdamin. Ibig sabihin, kahit nakangiti siya sa'yo, hindi ibig sabihin nun masaya siya. So, may mga taong ganyan. Sa expression ng mukha, makikita mo rin naman talaga kung masaya siya or hindi. Especially doon sa galaw ng mga mata. So, sa mata, sabi nga, your eyes is your window to your soul. So, kapag ka nakikipag-usap tayo, kahit nakangiti yung isang tao, makikita mo rin naman doon sa mata niya kung talagang masaya siya or hindi. So, malungkot kung umiiyak. Pero meron din namang umiiyak through happiness, di ba? Merong sa sobrang galak, sa sobrang tuwa, naiiyak. O, di ba? So, hindi talaga natin masasabi na kapag ka umiiyak ng isang tao is malungkot na. Next, nakasimangot kung galit or naiinis. So, normal na po yan na kapag ka naiinis tayo or nagagalit ka, nakasimangot ka, di ba? Iilan na lang yung galit ka, tumatawa ka pa. So, hindi ka papaniwalaan kapag ka ganun. Pwede ring tulala kung naguguluhan or nabigla at may kung natutulala kasi, pag nakakakita tayo ng natutulala minsan, pwede nating sabihin na may mabigat na problema or may pinagdadaanan kasi nga natutulala. Pero, hindi pwedeng i-judge agad na meron siyang, meron siyang malalim na dinaramdam. For example, natutulala lang kasi may naiisip pala, may nai-imagine, di ba? So, hindi po natin agad masasabi na siya ay may malalim na pinagdaraanan. Tignan ninyong mabuti or kilatisin natin mabuti yung mga taon na nakakasalamuha mo na gumagamit ng non-verbal communication. Kung yung mensahe ba na ipinaparating nila is yun, o di kaya ikaw mismo na pinagsasabihan ng mensahe ang nagkamali. Magkakaroon kasi yun ng kaguluhan sa pagitan ninyong dalawa. Next, number 3 is galaw ng mata. So, nagpapakita ng katapatan ng isang tao. Nag-iiba ang mensaheng ipinapahayag batay sa tagal, direksyon, at kalidad ng kilos ng mata. So, sabi ko nga sa inyo kanina, napaka-importante na tinitignan yung galaw ng mata kapag ka nakikipag-usap po tayo sa isang tao. Kapag ka nagsasabi siya ng totoo, makikita mo naman doon sa expression ng mata niya o sa galaw ng mata niya kung nagsasabi siya ng totoo. Kung nagsasabi naman ng hindi, malamang hindi po yan makakatingin ng diretso sa mata mo. Pero be careful po kasi may mga tao talaga na yung kasinungalingan is parang ginawa ng hobby. Ibig sabihin, kahit na hindi totoo yung sinasabi niya, napapaniwala ka kasi yung galaw ng mata niya ay makatotohanan. So, wag lang ding mag-focus sa galaw ng mata, kundi kilalanin mo din kung sino yung kinakausap, di ba? Uso pang budol-budol ngayon. So, tignan po ninyong mabuti, baka ewan natin, pwede kayong ma-hypnotize, ganyan. May mga cases din namang may mga cases na sa ibang tao is na-hypnotize kung saan na nakawan ng pera o sa galaw ng mata, makikita po yun. Next, number 4 is kumpas ng kamay at ang galaw ng katawan. So, sa kumpas
kamay, ito ay maraming bagay at kaparaanang magagawa katulad ng pagsenyas, pagsang-ayon o pagtutol, magpakita ng kasiyahan o papuri, pananakit, paghingi ng paumanhin, makipag-alitan. Ito ay nagpapakita ng karamdamang pisikal, emosyonal, at marami pang iba. So, ang anumang sinasabi ng isang tao ay naipapahayag ng may kasamang kumpas. Yes po, totoo yan, di ba? May mga tao na hindi masabi yung kanilang naisabihin kung walang kumpas ng kamay. For example, sa mga part ng teacher, ganyan, sa mga part namin, may mga teacher na nagdi-discuss na medyo malikot yung kamay. Malikot in a way na yung nais nilang sabihin o yung mga mensahe is kailangan ng matinding emosyon. Ibig sabihin, yung mga kumpas ng kamay, hindi lang po yan happy. Hindi lang dahil gusto mong ikumpas yung kamay mo ng ganun. Hindi po. Ibig sabihin, meron siyang kinalaman doon sa nais mong sabihin. Kunyari, sa talumpati na lang. Sa talumpati, hindi pwedeng tuod ka lang doon na nakatayo ka lang sa harapan. Hindi po. Para maramdaman ng mga manonood natin or viewers natin yung emosyon ng mga salitang sinasabi mo, nagbibitaw ka ng mga kumpas ng kamay na akma doon sa sinasabi mo. Hindi naman pwedeng magkumpas ka ng kamay nang hindi necessary or outside na nung salitang sinabi mo. Kasi kapag ka ganun, malilito na yung mga tagapakinig. Hindi nila malalaman kung yung kumpas ba ng kamay mo is akma doon sa sinabi mo or hindi. Next, number 5 is tindig o postura. Tindig pa lamang ng isang tao ay nakapagbibigay na ng hinuha kung anong klaseng tao ang iyong kaharap or kausap. Yes po, diba? Kapag ang kausap natin is maganda ang tindig at postura, masasabi natin siya ay mabuti. Siya ay nagmula sa mga magandang angkan or modelo, 'di ba? Sa mga modelo, nakikita natin kung model ang isang tao. Sa tindig pa lang niya, sa tayo pa lang niya, nakikita mo ng modelo siya. Next, sa tindig din ng isang pulis, o 'di ba? Kahit hindi naka-uniforme 'yan, kapag yung tindig niya or yung postura or yung dating niya is kapag yung dating niya is iba, makikita mo pa rin sa aura ng isang tao kung ano yung profession niya. Sabi ko kanina, example na lang is yung police, di ba? Kapag ka makisig, kapag ka, ang tawag nito, diretso ang tingin, seryoso palagi, pwedeng sabihin natin na police siya. Sa mga modelo naman, kapag ka palaging naka-points, hindi, kapag ka palaging naka-chin up, kapag ka palaging maganda ang lakad, ibig sabihin, pwede nating i-assume na siya ay isang modelo. So, yan yung tinatawag nating tindig or postura. Next is yung tinatawag nating mga ekspresyong lokal. So, ekspresyong lokal ay ang likas at ordinaryong wika na naiiba sa anyo at gamit sa lohika na iba pang uri ng filosofiya. So, pag sinabi nating ekspresyong lokal, napakayaman ng Pilipino po dyan. Ang dami nating ekspresyon na sinasabi na minsan hindi mo naman alam kung ano talaga yung ibig sabihin niya. Kunyari, nagugulat ka. So, pag nagulat ka, may nasasabi kang iba. Minsan, out of the blue, yung mga nasasabi mo, hindi mo alam kung bakit lumalabas yun sa sarili mong bibig. Pero, tayo mga Pilipino, mayaman na po tayo sa ekspresyon lokal. So, ito ay mga parirala o pangungusap na ginagamit ng mga tao sa pagpapahayag ng damdamin o pakikipag-usap na ang kahulugan ay hindi literal na kahulugan ng bawat salita at hindi maiintindihan ng mga ibang taong hindi bihasa sa lingwahe. So, sabi ko nga sa inyo kanina, ang mga Pilipino po mayaman sa ekspresyong lokal. Pag nagugulat ang isang tao, pwedeng may masabi yan. Pwedeng iba pa yung interpretation mo doon sa sinabi niya kasi nga nagulat siya doon sa pangyayari. Under po yan ng ekspresyon na sinasabi natin. So, ang mga ekspresyong ito is hindi rin literal ang kahulugan. Ibig sabihin, meron siyang nakatagong
mensahe. Hindi ibig sabihin na sinabi niya yung salitang yun or sinabi niya yung expression na yun is yun na yung ibig sabihin. Meron siyang, kapag ka maalam ka doon sa expression na sinabi niya, maiintindihan mo agad kung ano yung ibig sabihin. Pero kapag ka hindi ka bihasa sa lingwaheng ginamit niya, halimbawa na lang yung mga expression ng mga gays ngayon, yung mga expression ng mga bakla, di ba meron po silang sariling lingwahe na tinatawag natin gay lingo or bekemon, di ba? Tayong mga hindi kasama sa sexuality nila na tinatawag, hindi natin lahat naiintindihan yung sinasabi nila. Kaya kapag ka nagsama-sama na yung mga yan, pag meron silang upukan, meron silang paksa, kapag ka nakikinig ka sa usapan nila, pag hindi natin alam yung mga salita na sinasabi nila is nalilito tayo. Minsan hindi mo maintindihan kung bakit nila sinabi yon. So, ito rin ang nagbibigay ng kaibahan sa ibang wika. So, meron tayong mga halimbawa dyan. Pwedeng sabihin ng mga tao kapag ka nagagalit, pwedeng sabihin, manigas ka, parang ganyan. Pero hindi ibig sabihin na manigas siya sa kinatatayuan niya, hindi po. Ibig sabihin nun, parang, kasi nga, syempre, galit ka, so ayaw mo siyang kausapin. Pwedeng sabihin, yung manigas ka dyan is hindi yung literal. Ibig sabihin, mag-antay ka, ganun. Mag-antay ka kung kailan ka niya kakausapin. Pwede ring bahala na si Batman, di ba? Hindi literal na bahala na si Batman dahil wala naman talagang Batman. Di ba? Walang fiction, ang tawag nito, kathang isip lang siya. Hindi po totoo yan. Kaya pag sinabi mong bahala na si Batman, yung expression lang na bahala na. Hindi yung ipapaubaya mo sa kanya kasi nga, hindi naman niya kayang gawin yung dapat na ikaw ay gumawa. Next, pwede ring malay mo. Malay mo, pwedeng expression yan ng mga nagdadalawang isip kung gagawin niya ba yung certain decision na yun or hindi. Tapos, sasabihin siya ng kaibigan niya, malay mo, sayang naman. Next, pwede rin, sus Mariosep, di ba? Sus Mariosep na mga ekspresyon ng mga matatanda. Or, pwede na rin ng mga kabataan ngayon kasi ginagamit na rin nila yan. Mas lalo kapag yung pag-uusap nila is yung kunyari, parang ganito sa online class natin, ang daming nagrereklamo, ang daming sinasabi, bakit ang daming activity, tambak na ng activity. Diba? Kapag ka sinabi mo na yung hinaing mo, sasabihin mo na yung expression mo dun sa dulo, hay nako, sus Mariosep. So, yan yung mga halimbawa ng mga ekspresyon na madalas ginagamit ng isang tao. Meron din tayong tinatawag na ekspresyong millennial. Kasama dyan yung mga pabebe, walwalan, di wow, pwede ring taraji, diba? Hindi mo alam kung ibig sabihin ng taraji. Next, unahin muna natin yung pabebe. So, yung pabebe, naging uso na yan ng mga nakaraang taon pa. Ang ibig sabihin nito ay umaarting para kang baby or magpa-cute, diba? Naging popular yan yung pabebe dahil doon sa pabebe wave na nauusong tambalan noon nung Aldab. Pero wala na yung Aldab na yun, diba? Hindi na sila masyadong nag-click. So, nauso yung pabebe na mga salita dahil doon na rin sa tambalan ni Aldab. So, yung pabebe wave nila, isang example yon ng ekspresyong millennial. Although wala siyang sinasabing salita, pero nagiging ekspresyon siya kasi ginagaya or ginagawa na rin ito ng mga taong natutuwa sa palabas nila. May ibang kahulugan din ito para sa iba, kumbaga pwedeng maarte or nag-iinarte, di ba? Di ba? Ang pabebe mo, sabi nila, yung iba nakukutan, yung iba naiinis. Kasi syempre, hindi naman lahat ng nagpapabebe na sinasabi is cute. Meron nga yung mga nagpapabebe na hindi na nakakatuwa yung kanilang mga ginagawa. Next is yung walwalan. Kadalasan nababanggit ang salitang ito sa mga inuman.
Nagmula ito sa mga salitang walang pakialam, walang pangarap, at walang kinabukasan. So, pag naririnig natin yung term expression na walwalan, ang pumapasok sa isip mo is yung parang gala, ganon. Ano ba? Walwalan. Kadalasan nababanggit ang salitang ito sa mga inuman. Hindi ko masyadong alam ito kasi kadalasan nababanggit ang salitang ito sa mga inuman. Nagmula ito sa mga salitang walang pakialam, walang pangarap, at walang kinabukasan. Pero hindi siya literal na sinasabi nilang walang pakialam sa ibang tao, or yung mga taong kabilang dyan is walang pangarap. Hindi naman pwedeng sabihin na ganun. Expression lang naman yan. So, depende rin sa pagkakaintindi ng isang tao. Hindi pwedeng sabihin mo na walwalan is wala ng kinabukasan. Hindi po pwede yun. Pwedeng sa isang parte lang ng buhay niya, siya nagpapakawalang pakialam doon, pero wag lahatin. Ibig sabihin, hindi pa rin negative yung effect ng salitang walwalan. Next is edi wow. Expression ng parang sinasabi sa'yo ng kausap mo na, edi ikaw na, kaya manahimik ka na. Parang ganun. So, parang, pagka maganda yung sinabi mo, parang edi wow, di ba? Kahit nga sa setting ng school, ng classroom, yung mga estudyante, kapag may nasabi ka, ganyan na sabihin, yan na ang isasagot sa'yo na hindi naman dapat. Kasi yung mga expression millennial, may lugar kung saan dapat yan sabihin. Hindi pwedeng gusto mong sabihin, is sasabihin na lang. Mas lalo na pag nasa formal na talakayan ka. For example, nasa loob ka ng isang meeting or kasama ka sa isang meeting, hindi naman pwedeng gusto natin sabihin yung mga expression na yan, is sasabihin na, hindi po dapat. Meron tayong certain lugar kung kailan at kung saan mo yan sasabihin. Next is taraji. Kapag tinatanong ka ng iyong kaklase ng ano, tara na, kadalasan ang isasagot mo ay taraji, tara go, or game. Next. Pero aminin na ang alam mong ibig sabihin nito ay tara, let's go. Parang taraji is na shortcut lang na sinasabi natin. Kadalasan kasi naririnig mo rin yan sa mga magtutropa, ganun. Yung mga estudyante na hindi na pumapasok sa last subject, pwede yung mga yan yung mga sinasabi nila. Nagka-cutting class na sinasabi. Pero hindi ibig sabihin na palagi nilang ginagawa yun. Meron pa rin namang kaibahan doon sa taraji na aalis na lang basta, or doon sa talagang nagkayayaan na wala namang naapektuhang ibang pangyayari or klaseng, mas lalo na kapag nasa loob sila ng eskwelahan. So, yun yung mga iba't ibang expression na meron doon sa module na binigay ko po sa inyo. Pero marami pa rin expression millennial na bago ngayon. Meron tayong iba't ibang mga salita na nauuso kasi pwedeng dala na rin ng kakanood mo ng iba't ibang hindi natin pwedeng sabihin K-drama kasi hindi naman lahat ng tao is nanonood ng K-drama. Meron pa rin naman silang mga napapanood sa telebisyon kung saan na-adapt nila yung mga ekspresyon na kanilang sinasabi. For example, pinaka-influential na gay, Vice Ganda, o di ba? Lahat ng mga ekspresyon ni Vice Ganda is nagagaya ng lahat ng tao, di ba? Hindi dahil minsan ginagaya natin sila, sinasabi mo na rin ito kahit na hindi mo naiintindihan yung ibig sabihin. Bakit? Kasi sumasabay lang sa agos ng panahon. Ibig sabihin, kapag hindi mo alam yung mga ekspresyon yun, parang napag-iiwanan tayo ng panahon. Pero dapat, sabi ko nga kanina, may lugar kung saan dapat sabihin ang mga ito. Hindi dapat sa kung gusto mong sabihin, tapos unnecessary naman yung
sasabihin, hindi na dapat banggitin. Mas lalo na kung nasa formal na talakayan, katulad na ng kapag ka nasa loob tayo ng eskwelahan, hindi dapat sinasambit na ang mga ganitong ekspresyon. Mas lalo kapag ka meron tayong kausap na professional. So, yun yung pangkalahatan ng Module 4 na dito sa tatlong topic. Una is yung gawing pang komunikasyon. Next is yung komunikasyong di verbal, and then sinusundan nung yung kakatapos lang yung ekspresyong lokal. So, meron tayong pagsasanay dito na nakahanda. Dalawang pagsasanay ko sa isang module. So, yung gawain 1, so meron tayong panuto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan, ilagay ang sagot sa nakalaang patlang. So, meron tayong 4 na katanungan. Yung kasagutan ninyo pwedeng i-encode or pwedeng handwritten din. Depende kung anong gusto ninyong gawin. Kasi may magtanong na naman kung pwedeng handwritten or pwedeng encoded. Bahala po kayo. Basta ang importante, maliwanag po kapag ka-isisend ninyo. Kapag ka-handwritten, siguraduhin nang maganda yung sulat. Hindi pwedeng, ayoko na ang pangit ng sulat, baka hindi ko mabasa, wala din lang. So, kapag kapangit ang sulat mo, i-encode mo na lang. Kung maganda ang sulat mo, yun, mag-handwritten ka. So, meron tayong 4 na question dyan, 20 points po yan. Next is yung gawain 2, which is hindi nyo pa gagawin ngayon. Gagawin nyo yan pagkatapos ng lahat ng module sa midterm. Ipapasa nyo ito before ng midterm examination. Video kasi ito. So, ito ay tatagal ng minimum niya ng 7 minutes and then maximum din ng 10 minutes. Yung panuto niya para sa gawain 2, gumawa ng isang pagtatanghal ng iba't ibang gawing pangkomunikasyon ng mga Pilipino at i-video ito. So, meron tayong 5 kanina na banggit na gawing pangkomunikasyon. So, uulitin ko na naman. Number 1, we have chismisan, followed by talakayan. Next is yung umpukan, pagbabahay-bahay, and then pulong bayan. So, 3 ang gagawin ninyo dyan. Mamili kayo kung anong doon sa 5 na nabanggit ko ang gusto ninyong gawin. 3 gawing pangkomunikasyon ang inyong gagawin. So, ito po yung rules doon. Hindi pwedeng i-video mo lang yung sarili mo doon. Kailangan, maaari kang magsama ng ibang tao sa gagawing video. Ganito po yung mangyayari dyan para hindi masyadong mahirapan. Kapag meron kayong kaklase na kunyari nasa isang place lang kayo, kapitbahay mo lang siya, or nasa isang barangay kayo, and then pwede naman kayong lumabas, pwedeng magsama po kayong dalawa. Pero kapag malapit lang yung bahay ninyo sa kanya, hindi ko sinasabi na lalabas kayo, or yung kaklase mo is nasa kabilang barangay pa, pupunta ka doon, hindi po. Ang pinapayagan lang is yung pag magkalapit kayo ng bahay, para mas sure, mas safe na hindi talaga kayo lalayo. Alam niyo naman yung mga minors pa yung iba sa inyo, hindi pa pinapayagang lumabas ng bahay. So, kapag wala kayong kaklase na malapit sa inyo, ang magiging mga kasama ninyo dyan is yung kasama na ninyo mismo sa loob ng bahay. For example, si nanay, si tatay, o pwedeng maging main character natin sila. Kapag marami kang kapatid, o pwede sila auntie, sila uncle, pwede rin. Lolo and lolo, pwede rin. Basta wag lang kayong lalabas or wag nang lalayo mismo doon sa inyo. Baka kasi ma-issue pa, mahirap na po. So, kapag magsasama tayo ng ibang tao, make it sure po na kapamilya nyo na din, miyembro sila ng pamilya ninyo. Hindi yung tatawagin mo pa doon sa kabilang barangay. Hindi po. Kung sino yung kasama ninyo doon, kung nasa isang compound kayo, mas better, mas maganda. Kasi mas madami kang magagawang video or mas madami kang mako-convince na sumama doon sa video mo. So, yung minimum ng video na ito is 7 minutes. Maximum din niya is 10 minutes. So, ipapasa ninyo ito before ng
midterm exam, ha? Hindi nyo po gagawin ngayon. Pero kayo, kung atat kayo, kung gusto nyo nang gawin, pwede naman. Basta siguraduhin na hindi maapektuhan yung ibang klase. Kasi mamaya baka magreklamo na naman kung ganito ang daming pinapagawa. Hindi po. Hindi minamadali yung paggawa ninyo ng gawain 2 kasi alam kong matagal ito. 3 video yung i-prepare ninyo. So, wag po nating madalihin. Mas maganda kapag ka natapos na lahat ng module ng midterm, saka lang kayo mag-start na gawin ito. Para wala nang masyadong iniisip na gagawin pang mga activity doon na lang sa mga ibang subjects. So, yung video na ito, yung rubric niya, isesend ko na lang din kapag once na ipapasa na ninyo. Pero pwede rin na mag-in advance para makita na ninyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin para makuha yung pinakamataas na points. I-update ko na lang kayo kung kailan i-release yung rubrics. Next is, ay wala na pala, hanggang gawain 2 lang pala tayo. So, naipasa na ninyo noon yung gawain 1, yun nga lang, nahuli nga lang kasi itong discussion. And then, next na po is module number 5 na tayo. Yung module number 5, yung discussion and presentation niya is to be followed na lang din po. Pwede na ninyong gawin yung mga, hindi, yung unang gawain doon. Huwag muna lahat, ha. Yung unang gawain lang muna. O, baka magreklamo kayo na kayo din lang nagpapahirap sa sarili niyo mismo. Kapag sinabi kasi yung gawain na yun lang ang gawin niyo, yun lang ang gawin ninyo. Huwag po kayong mag-advance na gumawa ng mga activity, mas lalo na kung alam ninyong natambakan na po kayo ng activity. One at a time lang, hindi naman minamadali para magkaroon pa rin ng chance or magkaroon pa rin ng time yung mga activities sa iba ninyong klase. So, yun lamang po yung presentation about Module 4, which is yung gawing pangkomunikasyon ng mga Filipino. So, maraming salamat sa pakikinig, and then